Okay, this morning we're going to work. We are on the way to Pas and Wollongong somewhere. I can't remember where, but it's a Beldes plane. Even though I'm sick, I still going to work with my work colleagues just to be sure that we can deliver our good job. So anybody wanna clean, build this clean, a house clean or office clean, you can call 4627-4004. It's Ruthie's Commercial Cleaning or Ruthie's Carpet Cleaning. It's in there in the website. So let's go for a ride. Pwede tayo usap, Cecil. Kala ko ba di ako pinapatahimik ko? Yung mga ano lang dyan, mga kurimaw. O dahil ka, shout out sa mga pating at buhaya dyan. Shout out sa mga pating at buhaya dyan. Galaw-galaw. Na hindi lang naman naalala ang birthday ni Ruthie Peters. Malay mo, bossing, may pasabog pala sa'yo. Gagawa yan sila ng pasabog dahil nasabi ko na. Hindi na nga may pasabog. Palagi yan huli sila. Pero okay lang, tanggap ko yan. Ganyan ang buhay ko. Ako si Ruthie Peters, nalalalapitan, pero hindi ako maalala. Samantala yung mga angel ko na hindi ko kamag-anak, isang linggo pa lang na bumabati na sila sa akin. Kasi nagpa-pop up naman yan dun sa ano eh. Diba? Yes, no, Sa cellphone. Yes, sa cellphone mo. Peter's birthday today. Yes. Wala. Pero pagdating ng linggo, Tita. sahod. O tiya, bossing, every Sunday ka lang pala nagkakaroon ng kamag-anak. Ganon. Ay, oo. Kapag ka-birthday mo, wala akong kamag-anak. Wala. Saklap. Saklat talaga. Kaya sa totoo lang, masaya ako na naranasan kong mag-reels. Ngayon nasa YouTube ako. Kasi parang pakiramdam ko doon ko nakukuha yung feeling ng mga kamag-anak. Yep. Na kumako. Attention. Yes. Na binibigyan nila ako ng attention, binibigyan nila ako ng halaga na talagang tawag nila sa akin idol daw nila ako. And then nakakausap ko sila Yep. na walang kapalit, Yep. mga ganun na bagay. Bossing, kasalanan mo kasi masyado ka pagbigay ng nagbigay. Ayun na nga eh. Katulad ng isang kapatid ko. Wala pa din yung kapalitan ni bossing ko din. Walang pangalan. Yep. Hindi. Wala pa din. Hindi pa. Lalo pa akong siniraan. Lalo pa akong pinadalhan niya ng mga salita na hindi maganda. Talaga? Oo. Bakit? Eh, hindi ka naman nga nagsasalita na. Hindi. Hindi nga ako nagsasalita, pero siya nagsalita siya. Inano niya ako, binasan niya doon sa anak niya. Tapos ipinasa naman sa akin ng anak niya. Okay. Hindi ko malunok-lunok yung mga sinabi niya. Eh, ano lang. Iwan ka na lang magre-reply. Mas maasar pa. Na-replyan ko lang,
sa akin dahil pinutulang kita ng sustento. Kaya kung ano nang sasabihin mo, nagpo-post nga siya sa mga Facebook eh. Oo. Wala ba? Oo, wala naman sumasagot sa kanya, wala naman naniniwala. Kasi alam naman ng tao eh. Oo. Si Ruthie Peters ito eh. Si Ruthie Peters ito. Na kahit yung taga-ibang bansa ay tumutulong ako. Yung mga OFW, kapag manghingi sa akin ng tulong yan, para lang sa, kung hindi pa sila sumasahod para sa mga kamag-anak nila, ay binibigyan ko kahit paano. Pero yung ibibigay nila, yung ano nila, yung kamag-anak nila na tatanggap doon sa Pilipinas. Hindi sila yung tatanggap doon sa overseas. Baka naman bossing kasi kaya hindi ka mag-rate, baka kailangan pang-load. Ayun na nga yung iba. Pang-load. Bago ka mag-rate. No. Yung iba naman, na nagkaano sa akin, na nagkasubaybay sa akin, ini-speak nila na ako magbibigay ng panload nila. Sabi ko, no, hindi ko gagawin yun. Kung gusto mong magpalo sa akin, magpalo ka. Mag-ano ka, magsubaybay ka. Katulad nung iba, nagsusubaybay sila dahil gusto nila. Ngayon kung pagkaminsan ay kailangan nila ng tulong na maliit lang naman ako tumulong, pinakamalaking ibinibigay ko na tulong ay 5,000 lang. Yun lang ang pinakamalaki tinutulong ko. Otherwise, mga pampabigas, yung kung ano-ano, mga pambili ng gamot. So, malay ko ba kung ibibigay ko na panload niya ay Asukan lang. oo. Kaya pinang-alak. That's right. So, ako, nagba-vlogs ako. Yes, ang purpose ko talaga sa pagba-vlog ko para itulong ko. Pero wag naman hingiin mo sa akin yung pambayad mo, ang pang-load mo. Tama. Yes, nagbibigay ako ng pampakabit ng wifi. Magkano rin pakabit ng wifi? 1,500 ang binibigay sa kanila. So, 1,500. Nung itong linggo na to, ngayon, mamimigay ang treasurer ko. Dalawa yung nabigyan ko na pampa-wifi. Do 3,000 din yun. Tapos maliban pa sa mga pera na binigyan ko at mga bigas. Kasi kinukonsiderate ko naman yung effort nila na nagsusubaybay sa akin na yung iba ay walang kinakapalit dahil natutuwa sila sa akin. Kaya ako naman, ang purpose ko naman kasi sa pagpa-vlog ko na itutulong ko sa mahihirap sa Pilipinas. Kasi ako dati akong mahirap. Dati akong kumain ng pagkain. Nagkalkal ako sa basura para lang ako makakain. Mag-isa ako na palaboy sa Pilipinas, ang maliit pa. Na walang tumulong sa akin ng mga kamag-anak. Lumapit ako sila doon. Lumapit ako dun sa kanila pero ginawa nila akong katulong. Kumakain sila. Huli ako. Kumakain sila, ako pinaglalaban nila. Malaging kailangan may kapalit. Makatulong ka. Oo. Ganon yung yun yung naranasan ko sa inyo. Bossing, yan talaga yung Filipino mentality na. Yes. Kaya ang sabi, lalo na noon, may nag-aapi sa akin. Wala kang mararating. Dahil bubo ka, hindi ka nag-aral. Ang itim-itim mo. Ang itim-itim mo, ang dami mong piklat. Bulok ang katawan mo. Paano kung mayroon lumigaw sa'yo na may lumigaw sa'yo tapos padalang ka ng sulat, hindi mo mababasa. Ang dami ng pang-api sa akin na naranasan ko ning. Pero tinanggap ko yan. Inasabi ko, balang araw, sabi ko ganon, kayo na iba na matatalino, kayo nga nakapag-aral sa akin, kayo makikilala ninyo ako balang araw. O, nakuha ko yun.
marami na silang message sa akin na ako si ganito, ganito, ganyan. Maghanap ko na. Oo, naging kaibigan ko na. sarili kong kamag-anak na lalaki, pinagtatangkan akong ripin. Oo, angkol, pinsan, kapitbahay. Oo, alam mo Ling, ano ko, mahirap ang naranasan ko nung ako'y ako naging breadwinner ng nanay at tatay ko. Ako yung naging breadwinner nung hanggang wala nang tatay ko. Sa lahat hanggang ngayon breadwinner pa rin ako. Kaso lang masakit sa akin dahil sa yung mga pinag-aral ko ng mga sa pag-aral ko yung mga kapatid ko, tapos pinag-aral ko din yung mga anak nila. Pero mayroon ang lalaki ng buntis, ang babae nagpabuntis, tapos pinasagot pa rin sa akin yung mga pangpa-hospital. Ako pa rin lahat, bahay nila, tubig nila, upa ng bahay nila. Yung nasasabi ko lang yun sa ngayon dahil sabi ko lang dahil yung katulad nga, kaarawan ko, wala lang naman sa akin nakaalala. Kaya nga. Wala yung pinaka-important thing. Oo. Pero yung ibang mga abangers ko, nag-ano sa akin sa messenger ko, mga angel ko, yung mga followers ko, Ma'am Ruthie, happy birthday. Na ayun ay hindi ko kakilala sa social media lang. Bakit ka nagpapakahirap? Nasamantala yung mga anak ko nga dito hindi ko sila binibigyan ng $200 every week. Samantala sila every week yun. Kung $200 yun, ano yun, 7,000 din yun. 8,000. Depende sa palit. Ay na, malaki pa rin na yun. Every week. Oo. Pag ako ba nagkakasakit inaano ba nila ako? Wala. Kung hindi lang ay kailangan ko ng pera. Kahit nasa hospital na ako, dinadala ako ng asawa ko sa hospital. 2 araw ako doon sa hospital. Alam mo naman kalagayan ko, labas-pasok ko sa hospital. Wala akong naririnig sa kanila. Kahit nalalaman nila, minsan pinapadala ko nga doon sa GC nila pero wala lang, tumitingin lang. Oo. Walang tawag, walang ano. Wala lang. Tapos pagka yung ano na yun, pag namimigay na ako ng pera sa kanila, yung iba nagtatampo, kesyo daw wala siyang cellphone, binigyan ko naman sila ng mga cellphone. Pag binigyan ko yung isa, gusto nila lahat sila mayroon. Kaya nung sinabi ko sa asawa ko na masaya ako dahil nasa social media ako, na doon ko napapalabas yung Pinanamit mo. doon ko pinapalabas, dinadamdam ko, pinapalabas ko. Pinanamit mo nga sa mga. Yes,
anak niya. Kaya siya daw, yun lang ang minamahal ko. Kaya sabi ng kuya ko, ano ba itong mga bata na to? Ano ba itong sila? Maging masaya na lang dapat sila kung ano yung dahil nabibigyan sila. Ito na, may mga parinig. Lahat yan, binigyan ko sila ng may laptop. May iPad, may cellphone. Para lang sa mga pinsan ko at pinsan ko at mga pamangking ko, mga anak nila, nagbigay ako. Pero sa awa ng Diyos, ang sabi nila ay magsusubaybay sila sa akin. Nangyari naman nung isang linggo nagsubaybay sa akin. Tapos wala na. Mag-ina yun. Wala na. Ngayon nagpaparamdam na naman. Sabi ko, bahala na kayo sa buhay nyo. Total. Oo, inaamin ko. Nagpapagamit ako sa kanila. Kasi nagpapabagit ako sa kanila dahil iyon ay sa awa ko. Sa awa ko na makatulong ako sa kanila kasi alam ko kung saan ako nanggaling. Kaya tinudo ko talaga suporta sa mga kapatid ko at pamangking ko kasi ayaw kong mangyari sa kanila. Nagawa ko ang lahat. Yun ang pinangako ko sa nanay at tatay ko. Habang yung nanay ko naghihingalo, pinangako ko yan, ibinulong ko yan sa kanya. Pero yun na nga ang kasabihan, kahit subuan mo ng subuan sila, ay isang pagkakamali mo, may sabihin ako sa kanila, kakagatin nila ang kamay ko. Kakagatin nila ang kamay ko. So kinagat nila yung kamay ko. Paano ko pa sila susubuan na kinagat nila yung kamay ko?